So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinaka may kinabang po nito is actually those 3 richest decile. Mga mayayaman ang pinakamakikinabang. Yan ang lumalabas sa datos ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kung irerekomendang suspindihin ang excise tax sa diesel at gasolina. Paliwanag ng Department of Finance, ang mayayaman ang mayoryang kumukonsumo ng diesel at gasolina at daang milyong piso ang nakokolektang buwis ng gobyerno mula rito. Kung mawawala po yung taxes natin, mawawalan din po tayo ng ayuda na pwede po magbigay sa ating mga kababayan, particularly sa middle income classes. Kaya naman inunang alisin ng excise tax sa LPG at kerosene na mas ginagamit umano ng poorest of the poor o vulnerable sector. Mas ramdam rin nila ang fuel subsidies para sa sektor ng transportasyon kaysa kaltasan ng buwis ang oil industry players. Ngunit ang ilang mambabatas dismayado dahil hanggang ngayon ramdam pa rin ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado. Hindi na i-implement yung suspension of all petroleum products, especially diesel and gasoline, because only the rich will be benefited. Of course not. You don't have to be an economist to be able to see everybody is affected. Ayon sa mga ito, hindi dapat isegregate kung sino ang mas apektado o hindi at kailangang balansehin ang nararamdamang krisis sa langis na nakakaapekto sa lahat ng Pilipino. Huwag tayo mag-focus sa puro ayuda. Kasi totoo naman na puro mayaman. Kasi may-ari ng bus, mayaman. May-ari ng mga trucking, mayaman. Pero ano ba kinakarga? Di ba taong bayan? Kaya dapat Yusek, tinan mo, hindi pwedeng sabihin natin na mayayaman lang yung gumagamit ng diesel. Nitong March 12, sinertipikahan as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers upang pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa lahat ng mga produktong petrolyo. Naipasa ito sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso at naibigay rin agad ang kapangyarihan nitong March 25, 2026. Kaya si Senator Amy Marcos dismayado sa anyay mabagal na pag-aksyon ng executive branch. Gayong minadalian niya ang Senado at Kamara para maisabatas ang pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo. Pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Ang tagal na, 1 buwan na halos eh. Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, wala. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan.